Okay, so hello guys, good afternoon, good day. This is me again, Jason, and welcome to my channel In Depth. At andito tayo ngayon guys para ipakita nga po sa inyo ulit itong veggies farm nga po natin. So na-review na po siya natin dito sa ating YouTube channel almost 2 years ago. And yun nga itong game po na to is a farming game po siya. So ang kagandahan po dito sa farming game po na to is buhay na buhay pa din po siya as of now. And nung nakaraan po, meron po tayong NFT kaya nakapagtanim po tayo ng crops dito guys. So meron po silang iba't ibang uri ng crops dito. May mga mini games din po sa loob. And yun nga, may mga events pa din po sila ngayon at buhay pa din po ang kanilang socials. At pwede na po natin ma-install ang kanilang games sa ating computer guys. Okay? So yun nga guys, parang buhay na buhay pa nga po ito. So diba ang ibang games po kasi parang wala na ngayon. Pero dito, yung leaderboard po nila, meron pa po tayo 446 players na naglalaro. 225 ang online po dyan. Pero hindi po ito ang target po talaga sa video po natin na to. Ang target po natin is makilala or mapakita po sa inyo yung product or bagong product na ginawa nga po nila. Dahil parang meron po silang ginawang product guys na ginagamit ko na din po talaga ngayon, okay? Ang product na sinasabi ko guys is itong fun card. So ano nga ba itong fun card po natin? When a fun card po natin guys is isa po siyang virtual card na pwede po natin gamitin sa mga online transaction. So yun nga, meron po tayong proof kahapon na umorder po tayo sa Grab noong January 30, 2026. Ayan yung proof natin sa screen guys. Dumating po yan, nag-push through po yung transaction. Dumating po yung coffee sa bahay at yung $6.50 ang cost po niyan, okay? So, Starbucks po yan guys, kaya ganyan. Pero yun nga, makikita po natin, meron po talaga tayong proof na nagamit ko na po itong virtual card po natin. So, ano nga ba ang benefit po nito? Bakit ko siya dinidiscuss? Well, ang gumawa po kasi guys itong fun card po natin is yung gumawa din ng developer nitong veggies farm po natin. So, isa ito sa mga product ng ginawa po nila at yung nga magagamit din po natin to sa future sa games mo nila. Pero yun nga, as of now, pwede na po talaga siya natin gamitin in real life, okay? So, sa mga online transaction po natin na kailangan ng ating virtual card, pwede po natin to gamitin sa Shopee, sa Shein, sa anything po, sa Grab. Before po kayo makapag-issue ng card, need nyo po muna mag-deposit po sa inyong account. So, hindi nyo po makikita itong nasa baba, yung mayroon pong dot po dito na red and orange. Hindi nyo pa po yan makikita dahil hindi pa po tayo nag-i-issue ng card kung nag-create po kayo ng account dito guys, okay? So, ang gagawin nyo lang po is magde-deposit po tayo, pindutin nyo lang po yung plus sign po dito, copy address lang po kayo or itong QR code, tapos magsisend lang po kayo sa TRC20 na deposit address. Kung hindi po TRC20 deposit address guys, meron po dito option na ERC, kaso yun nga kanina, nag-try na po kasi ako kaya nagra-run yung ating timer po dito ng ating TRC20. Ayan o, may minimum po tayo na $25, may deposit fee lang po tayo na 2.5%. At yung nga, wag po kayo mag-worry dahil yung deposit amount, nakausap ko po ang developer po nito na pwede po yan pababaan, depende po sa pangangailangan po natin. So, magbabago po yan, mag-change yan. At yung kapag nakapag-deposit na po kayo, makikita nyo na po yung balance po dito na $20.55. So guys, hindi ko lang po alam kung pwede pa po natin malabas yung parang USDT to USDT. Pero dito kapag na USDT na siya, kailangan mo na talaga siyang gamitin sa mga online transaction. So ang maganda dito guys, for example, merong airdrop, tas kailangan ng virtual card, pwede nyo gamitin ito, tas pwede nyo magamit online, di ba? So kapag meron na po kayong deposit, next na po natin is mag-i-issue na po tayo ng card. At kapag nag-issue card po tayo, magbabayad lang po tayo ng $1, okay? So kahit ilang card ang gamitin po natin or i-issue po dito, as long as magbayad ka po ng $1, ganun po karami ang inyong mai-issue na card. So wala pong problema, pero yun nga, isa na naman kailangan natin. So issue card lang po tayo, magbabayad po tayo ng $1. Kapag nakapag-issue na po tayo ng card, meron na po kayo makikita po dito sa baba na parang ATM or Mastercard po natin. Ang logo po ng Mastercard is itong red at orange. Then, ang gagawin po natin is pinutin lang po natin itong arrow po dito at magta-transfer po tayo between accounts, okay? So, for example, ito po yung account natin guys. Ita-transfer po natin yung $20 dito sa ating Mastercard. Transfer po natin. Tapos, mag-antay lang po tayo ng few minutes.
and matatransfer po yung 20.55 po sa ating Mastercard, guys. Okay? Ayan, transferred successfully. Tapos, ang maganda po dito, makikita nyo po yung transaction nyo po dito sa ating Telegram. Ayan po yung mga proof natin, guys, or instruction na nakapag-transfer po ako successfully kahapon, okay? So, ayan yung ating pag-transfer today. Tapos, kung babalik po tayo dito, andyan na po yung ating 20.55 sa ating Mastercard, okay? So, wala po tayong fee na binayaran, 20.55 pa din. So, pwede nyo na po gamitin itong card po natin. Okay? I-make sure nyo po na wag nyong ipapakita yung expiration date at CVV po natin dahil kapag pinakita po natin yan, pwedeng gamitin ng iba yung inyong card po natin. Kaya virtual card po ito, guys, maging sensitive po tayo sa pag-share ng mga information online or kahit kanino dahil pwede po ito makuha po sa atin, okay? So ito, guys, pwede nyo po ito gamitin sa mga online transaction. Mag-order po tayo sa Grab para mapakita po sa inyo na gumagana po ito. So ito, guys, mag-order po tayo ulit ng coffee today para mapakita po sa inyo na gumagana itong fan card po natin. So nag-order po tayo ng coffee po ulit sa Starbucks. Ayan po yung Mastercard po natin. So guys, kung mag-a-add po kayo ng payment details po dito, ang gagawin nyo lang po is cards po ang pipiliin po natin. Ilalagay nyo lang po yung card number, yung expiration date, at yung CVV, at pwede nyo na po yan magamit. So ayan, guys, makikita nyo dito, nagbawas po siya ng $10 sa ating fan card. So dapat ang balance po natin dito is around $10 na lang, okay? So 10.48 na lang po siya, meaning successful po yung ating transaction. So aantayin ko na lang po yan na dumating sa ating bahay, guys. So yun yung sinasabi kong product nila, guys, na pwede po talaga natin magamit. Okay? So nakita nyo nga, nakapag-order nga ako sa Grab kanina at dumating nga po iyon. So 2 beses ko na po siya nagamit at yun nga, usable po talaga siya, virtual card. Pero balik po tayo dito sa ating Veggies Farm para ipakita lang po sa inyo yung mga bagong update nila. So yung socials po nila dito, guys, buhay na buhay pa din po. May mga update pa din po tayong nakikita nga po dito everyday. At yun nga, guys, hindi naman po talaga iniwan ng Veggies Farm yung mga gamers po nila dito. Parang binigyan po talaga nilang opportunity na makapaglaro yung mga tao, laging may update, nagkaroon ng event, so okay pa naman po siya, okay? So itong Veggies Farm po natin is may contract nga po ito nung nakaraan, at ito na po yung napamigay po nilang GGM po dito, okay? Tapos 17.5 Matic ang napamigay na po nila, which is pwede po natin ma-convert nga po sa USDT dito sa ating Pancake Swap. Ang 1 USDT, equivalent po sa 12.16, okay? So yun yung na-payout na po nila dito. May mga players pa din po talaga tayo naglalaro dito, guys. And yun nga, guys, 225 ang online ngayon. At kung makikita nyo nga po dito, nasabi ko na kanina na pwede na po siya natin ma-install po talaga sa ating computer. Dahil nung nakaraan po parang web browser lang po ata sila. At yun nga, install nyo na lang po para malaro po itong game. At pwede po sa iOS, pwede din po sa Android. At yun nga, pwede na po talaga ma-install po sa ating computer. Kaya yun po yung kagandahan po dito. Nung nakaraan din po, nagkaroon po sila ng event noong Halloween. Ayan, so parang top 20 ang binigyan po nila ng gems nga po dito. Ito po yung mga nanalo dito, guys. 300 gems ang napanalunan po nila. Actually, public naman po ito, guys. Makikita naman po natin. Basta need lang po talaga natin dito ng Veggies Farm NFT asset, okay? So need lang po natin mag-mint po dito, guys, para makapaglaro dito, guys, sa kanilang game. Ayan yung bronze pass po natin, yung silver pass, gold pass. Ang 140 po lang po ang ating pag-mint po dito, at meron po siyang benefit po dito like yung warehouse capacity po natin 20%, plus 6 crops grow time 20%, at mining 20%. So may benefit po talaga kapag meron ka pong NFT nga po dito, or kung wala ka naman pong pambili po ng kanilang NFT, pwede naman po itong mga pass lang po nila, which is nagkakahalaga lang po ng 0.005 BNB, and ito naman po yung kanyang mga benefit. So iba-iba po ang benefit ng mga pass po natin, guys. Nakadepende po yan sa budget po natin. Pero syempre kapag gold pass, mas malaki din po ang benefit na makukuha po natin. Okay? So yun po yung ating game, guys. And yun nga, makikita po natin dito, 2 years ago ko na po talaga to ginawa, and buhay pa din po talaga siya. So need lang po natin mag-mint po dito. And ano pa ba ang ating pwedeng masabi dito, guys? Ayan, meron din po silang mga ganito. Ayan, so nagkaroon din po sila actually ng pre-sale nung nakaraan, guys. Kaya yung token po nila pwede po natin mas-swap, okay? So yung Veggies NFT, ganito po yung itsura niya, guys. Iba't ibang mga gulay po yan.
Tapos, parang ang nangyari po kasi dito guys, yung token nga po nila, nahuli po ang token. So, nauna yung game tapos sumunod lang po ang token po natin, okay? So, ito po yung token po nila nung nakaraan. Nagawan din po ito natin ng review guys, okay? So, yun nga, andyan lang po yung link po natin sa baba. Kung gusto nyo pong maglaro pa po dito, pero yun nga itong ating Veggies Farm is buhay na buhay pa din po talaga. And kayo na po ang bahala. So, ito lang guys. Sana may na-share po ako sa inyo. Palike and subscribe na lang po. Salamat. Bye-bye!